apihin man ako at laitin ng buong mundo, lahat ng pagsisikap gagawin ko upang magtagumpay sa buhay. Tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Itay, Pasalamat ka, Juan. Hindi ko sa ulo mo ibinato ang basyong bote. Kung nagkataon, basag ang buho mo. huwag na po kayong magalit. Paano hindi ako manggagalaite? Kabilin-bilinan ko sa'yo, pag uwi mo, pasalubungan mo ako ng isang bote. Talagang bala ko pong ibili kayo ng alak pag uwi ko. Pero binabaliwala mo ang biling ko. Hindi po. Alam mo namang mula nang mawalan ako ng trabaho, kulang ang araw ko pag hindi ako nakakainom. Hindi po kasi ako kumita sa paradahan ng jeep kasi naunahan po ako doon ng ibang tagatawag ng pasahero. Pwede sana dumiskarte ka ng ibang pwede mong pagkakitaan. Magkakargador po sana ako sa palengke. Oy, ba't hindi mo ginawa? Kaya-kaya mo naman magbuhat dahil 12 anyos ka na. May mga kargador na po kasi sa palengke. Hindi na po ako nakasingit doon. Kasi yung iba po sa kanila nagbanta sa akin na sasapakin daw po ako kapag kinumpitensya ko sila sa kanilang trabaho. Ang dami mong alibay ah. Totoo pong sinasabi ko, Itay. O di sana gumawa ka ng paraan. Mangalakal ka, mamalimos. O kahit mang-snatch ka ng alahas o magnakaw. Itay, hindi ko po kayang gumawa ng masama. Huwag ka ng mga tuwiran. Aray, Itay, bakit niyo po ako sinampal? Para magtanda ka. Na uli-uli, huwag kang uuwi nang wala kang dalang alak para sa akin. Hilmas ha! Lumakad ka na! Saan po ako pupunta? Kahit saan! Kahit ano, gawin mo. Makapag-uwi ka lang ng mainom ko. Umalis ka na! Opo, Itay. Bilisan mo! Huwag kang uuwi nang wala kang dalang alak ha! Pag umuwi ka nang walang dalang mainom ko, tatamaan ka na naman sa akin! Inay, Oh, Juan! Anong ginagawa mo dyan sa kanto? nag-iisip po ako kung saan at paano po ako makakagawa ng paraan para makabili ng isang boteng alak para kay Itay. Kasi kanina po pag uwi ko sa atin, galit na galit po siya sa akin nang wala po ang pasalubong sa kanyang maiinom niya. Lagi namang ganun ang ama mo. Hindi yata mabubuhay ng walang alak. Ayaw naman maghanap ng trabaho. Ayaw gumawa ng paraan para sa kanyang bisyo. Ako nga kung saan nangungutang para lang may pangsugal ako eh. Mabuti po lumabas na kayo sa sugalan. Paano hindi ako lalabas? Minalas na naman ako. Nasimot na naman buhonan ko. Akala ko pa naman po matutulungan niyo ako para makabili ng alak ni Itay. Ano siya? Sinuswerte? Kung makadilensya man ako para lang yung sa pangsugal ko. Nay, magagalit na naman po sa akin si Itay. Sasaktan na naman po niya ako kapag wala akong naiuwing alak para sa kanya. Wala akong pakialam dyan sa Itay mo at sa'yo. Bahala kayo sa buhay nyo, mga buwisit kayo! Juan? Uy, bakit ka naghahalongkat sa basurahan? Naghahanap ako ng mga basyong bote o karton na pwede kong maibenta at Pia. Bakit ka nangangalakal? Kasi inuobliga ako ni Itay na pasalubungan ko siya ng alak. Bira naman ang Itay mo. Ayaw magtrabaho, pero ikaw ay inuobligang suportahan ng bisyo niya? Kapag hindi ko kasi siya nabigyan ng maiinom, sasaktan na naman niya ako. Pareho sila ng inay mo.
Kahit bata ka pa, pilit ka ng pinagtatrabaho ng kung ano-ano para mabigyan mo siya ng pansugal. Napakamalas mo naman sa magulang mo, Juan. Swerte lang ako sa kaibigan, Ate Pia. Kasi nariyan ka. Lagi ka nagmamalasakit sa akin. Eh, sino pa nga bang magmamalasakit sa'yo, kundi ako na kaibigan mo? Teka, huwag ka na mga lakal dyan. Huh? Eto ng pambili ng alak ng itay mo. Naku, wag na, Ate Pia. Kunin mo na. Parang di kasakta ng itay mo pag uwi mo. Nakakahiya sa'yo. Okay lang yan. Kahit naman paano, kumikita ako sa pagbibenta ng mga basahan eh. Saka mo na lang ako bayaran kapag nakatapos ka na ng pag-aaral mo. Ate Pia. Hindi ba? Nasabi mo sa akin minsan na pangarap mo makatapos ng pag-aaral? Ang maging doktor balang araw? Oo. Yun talaga ang pagsisikapan ko, Ate Pia. Ang makatapos ako ng pag-aaral. Ang maging doktor. Para makaahon kami ni Inay at Itay sa kahirapan. At para makatulong na rin ako sa marami. Lalo na sa mga mahihirap. Gaya ng mga taga rito sa squatter. Na kahit may mga sakit na, hindi pa rin makapagpagamot dahil sa kahirapan. Hoy! Naku, pasensya na po. Pasensya na. Nagpapakamatay ka ba? Tinitignan ko po kasi yung tatak nitong bote ng alak na binili ko. Kaya hindi ko po agad napansin ng kotse nyo. Huwag kang tatawid sa kalsada nang hindi ka muna lumilingan sa kaliwat kanan mo. Opo. Baka po kasi nagkamali ako sa pagbili. Mapagalitan po ako ng itay ko. Pasensya na po uli. Kung nabundol kita, dahil sa katangahan mo, baka maging kasalanan ko pa. Saldi, huwag mo nang kagalitan yung bata. Pabayaan mo ko, Mercy. Kaya may mga nadidisgrasya eh. May gaya ng isang yan na tatanga-tanga. Juan, tumutoma ka na ba? Hindi, Emo. Oy, dapat lang. Kasi bata ka pa. Hindi naman para sa akin itong alak na dala ko eh. Akin na lang yan. Ha? Sa akin pwede yan, Juan, dahil binata na ako. At mahilig akong tumoma. Para sa itay ko to, Emo. Hihihiyain mo ba ako, Juan? Ha? Kabisado mo ako. Magkalugar lang tayo at masama akong mapahiya. Nananapak ako, Juan. Nakita ko nga nung minsan may sinapak ka. Kaya nga ibigay mo na lang sa akin yung alak na dala mo para hindi ka na masaktan. Naku, Emo! Ayun sa likuran mo, palapit yung sinapak mo. Rerasbakan ka! Ha? Asan? Maghanap ka sa wala! Hoy! Tarantado ka, Juan! Ginagago mo ako! Kapag nakita kita uli, sasapakin na kita! Natalie? Kawawa naman. Ha? Sinong kawawa, Mami? Yung batang lalaking muntik nang nabundol kanina ng daddy mo. O bakit naman maawa kayo dun? Sinigawan na siya ng daddy mo, pinagsabihan pa ng tanga. Talaga naman pong tanga ang isang yun eh. Tatanga-tanga. Kaya muntik nang mabundol ni Daddy. Natalie! At saka, Mami, hindi na bata ang squatter boy na yon. Binatilyo na yon. Squatter boy? Oo. Halata naman sa itsura niya na taga-squatter siya. Pero iba ang nahalata ko, Natalie. Ha? Ano pong Ang kanyang muka, may pagkakahawig siya sa iyong daddy. Juan, Ate Pia, may pinagtataguan ka ba? wala. Bakit pa kubli-kubli ka? Pasilip-silip dito sa iskinita. Kasi si Emo, Si Imo? oo, yung kalugar nating siga, na basta na lang nananapak kapag may nakursunadahan. Takot ka sa kanya? Umiiwas lang akong makita niya. Kasi kahapon, gusto niyang arborin yung binili kong alak para kay Itay. Tinakbuhan ko siya. Nagalit sa akin. At nagbanta na sasapakin daw ako pag nakita niya ako. Huwag kang matakot kay Imo. Hindi ako natatakot sa kanya. Umiiwas lang ako sa gulo. Alam mo, subukan lang niyang kantiin ka na magkasama tayo. At ako ang makakalaban niya. Yan si Ate Pia.
Ate Pia, may itatanong pala ako sa'yo. Ano yun? May alam ka bang magpapasukan kong trabaho? 12 anyos ka pa lang, magtatrabaho ka na? Kailangan para masuportahan ko ang ambisyon ng itay at inay ko. Para hindi na nila ako saktan. Okay ba sa'yong maging car wash boy? Ate, Ano ba? Ate- Bastos! Bakit ba nangalabit ka sa braso? kasi dito raw sa malaking bahay na ito nakatira yung pamilya Crisostomo na may-ari ng car wash sa kanto. Itatanong ko lang sana sa'yo kung nariyan yung may-ari. Mag-a-apply sana akong car wash boy. Busit ka. Mag-a-apply ka lang pala ng trabaho sa amin. Mga ngalabit ka pa. Ginulat mo pa ako sa pagdidilig ng halaman dito sa harap ng bahay namin. Sorry ate. Sorry. Hindi ko kasi napansin agad na may headset ka pala sa tenga mo at nakikinig ka ng music sa cellphone. Kaya hindi mo narinig yung pagtawag ko sa'yo. Sorry, ha? Bakit mo ako binasa ng tubig sa hose? Yan ang bagay sa'yo. Mukha ka kasing hindi naliligo, kaya maligo ka. Lalo pa kitang babasain. Tama na ate! Basang-basa na ako! Tama na! Tama na ate! Tama na! Basang-basa na ako! Anong tama na? Talagang babasain ko kita. Ate Natalie, Joel, mabuti lumabas ka ng gate. bakit binabasa ko ng tubig mula sa usang-isang yan? Sino ba siya? Ma! Di ko lang kilala. Bigla na lang bang lumapit sa akin habang nagdidilig ako ng halaman? Pagkatapos kinalabit ako ng bastos na yan, pinabinasa ako siya. Hindi ako bastos! Gagawin mo ang sinungaling ang ate ko, ha? Ha? Sige pa, Joel. Patukan mo ang bastos na yan. Ha? Lalaban ka? Lalaban ka? Hindi! Hindi ako lalaban! Duwag ka pala eh! Duwag! Umalis ka na! Umalis ka na! Oo! Kapag hindi ka pa umalis, gugulpihin kita! Alis na ako! Natalie? Joel? Hindi niyo dapat binasa at sinaktan yung batang lalaki. Mami, Nakita ko sa bintana sa kwarto sa itaas. Ang ginawa niyo sa labas ng gate kanina. Kawawa naman yung bata. Mami, binatukan ko yun dahil binastos niya si ate Natalie. oo. Basta niya lang po akong kinalabit kanina habang nagdidilig ako ng halaman doon sa labas. Ayun pala, mag-a-apply lang ng car wash boy sa atin. Baka wala naman siya intensyong mambastos. Huwag niyo na pong ipagtanggol ng ibang tao. Naaawa lang ako sa batang yun. Mami, kaming mga anak nyo ang pagmalasakitan nyo. Hindi ko pinagtatanggol sa inyo ang ibang tao. Ayoko lang yun nang-aapi kayo. Lalo pa sa mga tao mahihirap. Juan, Imo? sasapain sana kita dahil ginago mo ko nung isang araw. Para ka ng basang sisiw kaya hindi na kita kakantiin. Kainitan ng araw, basang-basa ka. Binasa kasi ko dun sa pag-a-applyan ko sana ng trabaho. Buti nga sa'yo. Mabuti ba yung hindi ako nakapag-apply? Hindi na nga ako nagkatrabaho, binasa pa ako. At binatukan ng mga anak yata ng may-ari ng karos na gusto kong pagtrabahuhan. Buti nga sa'yo, hindi ka nakapagtrabaho. Kasi masyado kang ambisyoso. Ako nga, standby lang eh. Hindi ako naghahanap ng kayod. Kasi nga, ayaw mo yata magtrabaho. Hindi ako gago para pahirapan ang sarili ko. Bakit pa ako kakayod? May nanay naman ako nagtatrabaho. Kasi bakit ayaw mo magtrabaho? Para hindi ka na umaasa sa nanay mo. Kasi kawawa naman yung biyudang nanay mo na araw-araw naglalaba para may ikabuhay kayo. Bakit ba marunong ka pa sa akin, ha? Aray ko, bakit mo ako binatukan? Bakit? Papalag ka? Sige, pumalag ka sa akin, Juan! Tignan ko lang kung uubra ka sa akin! Palag! Pumalag ka, sabi! Ano? Palag! Palag! Ka! Hoy! Timo! Anong ginagawa mo kay Juan, ha? Wala, Ano Tia. ba? Bago ko lumapit sa inyo, nakita ko pinagbababato ka
sinasaktan mo siya? Ay, kinakalog ko lang ang utak niya kasi inaasar ako. Hindi kita inaasar, ha? Sinabi ko lang dapat magtrabaho ka para hindi na tumanggap ng labada ang inay mo. Tapos nagalit ka na, binatukan mo na ako. Ay, buti nga, batok lang ang natikman mo sa akin eh. Eh, kung sa pakin nakita ngayon. Sige, subukan mo saktan si Juan nang makita mo sa akin ang hinahanap mo. O, hindi tayo talo, Pia. Eh, huwag mo apihin na kaibigan ko. O, hindi na. Kalma ka lang. Ate Pia, salamat, ha? Wala yun, Juan. Salamat kasi ang bait mo sa akin. Kahit hindi naman tayo magkaano-ano. Juan, kaibigan kita. Kaya pinagtatanggol kita. At hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Para na kitang nakababatang kapatid. Aldi, may gusto palang magpresenta sa atin ng Carwas Boy. Siya ang sabi, Mercy. Yung mga anak mo. Kina Natalie at Joel nagpresenta. Hindi. Nagtatanong lang daw sa kanila. Pahingaan, Diyos. Leo. Teka, sandali. Ito. Saldi yung sinasabi ko. May mga karwas boy na tayo. Baka pwede pa tayong magdagdag ng isa pa. Bakit? Nakaawa kasi ako sa gustong mamasukan sa atin eh. Alam mo kung sa akin lang, tutulungan ko yun. Kasi mukhang mabait at masipag ang batang yun. Buisit! Nay, may nakaaway po ba kayo? Isa ka pang buisit ka? Kung mo ba inampas ko sa mesa ang kamay ko, may kaaway na ako? Kasi po kararating nyo lang, mainit na ang ulo nyo. At sino naman ang hindi mabuburyong? Araw-araw na lang ako minamalas sa sugalan. Bakit po kasi nagsusugal pa kayo? Madalas na nga po kayong natatalo. Tarantudo ko! Aray. Bakit na marunong ka pa sa akin, ha? Hindi po, inay. Nagmamarunong ko eh! Pati nag-iisang bisyo ko, pinakikialaman pang buwisit ka? Nay, lagi nyo na lang po ako pinagsasabihan ng buwisit. Uy, bakit? Totoo namang buwisit ka sa buhay ko eh! Mula po naman kaisip ako. Wala na po ako matandaan. Wala po ako maramdaman na anak ang turing nyo sa akin. Drama pa. Kahit wala po akong ginagawang kasalanan, lagi po kayong galit sa akin. Lagi po kayong nakasigaw. Madalas niyo po ako sinasaktan. Ay, nako! Ginagawa ko naman po ang magagawa ko para mapagsilbihan kayo, ha? Para mahalin niyo ako. Hoy! Huwag mong isumbat sa akin ang paminsan-minsan mong pag-aabot sa akin ng kaunting barya kapag may kinikita ka. Nay! Kulang pa ang buhay mo na ibayad sa laki ng utang na loob mo sa akin. 9 na buwan kitang ipinagbuntis. Mahabang panahon ako nagtiis ng pag-aalaga, pagpapalabon sa'yo para mapalaki ka. Kaya huwag mo akong susumbatan, ha? Hindi ko naman po kayo sinusumbatan. At ano yung ginagawa mo? Nanay ko po kayo. Mahal ko po kayo. At tungkulan ko pong mahalin at paglingkuran kayo. Buti alam mo. Pero mulat sa pulbo, hindi ko po natikman sa inyo ang pagmamahal ng isang magulang. Pagmamahal na kapag nakikita ko pong ginagawa ng ibang magulang sa kanilang mga anak. Naiinggit po ako. Hoy, Juan. Inggit po ako. Tigilan mo nga yung pagdadrama. Lalo lang ako naiinta sa'yo. Nay! Nakakagigil ka. Kailan ko po matitikman ang pagmamahal niyo sa akin? Bilang aking magulang. Kailan po? Juan? Nangangalakal ka na naman? Kailangan, Ate Pia. Wala pa kasi ako napapasukan trabaho. Kaya pinapanay-panay ko ang pangangalakal para makaipon ako kahit papano. Habang wala pa akong ibang pinagkakakitaan. Makakatrabaho ka rin ng maayos. Lalo kapag nagbinata ka na. Ate Pia, talagang gusto ko makapagtrabaho ng maganda-ganda. Para mapag-aral ko ang sarili ko. Yan ang gusto ko sa iyo eh. May pangarap ka. Naniniwala kasi ako
na ang pag-aaral lamang ang makatutulong sa akin para makaahon sa hirap. Buti ka pa. Ako kasi mahilig din ako mag-aral noon eh. Pero walang hilig sa akin ng pag-aaral. Madalas akong bumabagsak sa klase. Kaya huminto na ako sa pag-aaral. Nagbenta na lang ako ng basahan. Ako, Ate Pia, hindi ko alam kung matutupad ko ang pangarap ko. Kung magiging doktor ako balang araw. Matutupad yun. Basta pagsikapan mo lang. Kasi matalino ka naman eh. Masigasig, masipag, at higit sa lahat, mabait ka. Hindi naman, Ate Pia. Hindi, talagang mabait ka. Kaya nga magaan ang loob ko sa'yo eh. Kaya nga gusto kitang kaibigan. Kaya Juan, huwag kang magbabago ha. Ang mabait daw ay pinagpapala ng Diyos. Kaya naniniwala ako na balang araw, matutupad mo ang lahat ng magandang pangarap mo sa buhay. Pawis na pawis ako. Pagod na pagod ako sa pangangalakal. Pero okay lang. Kahit naman papano, kumita ako. May pandagdag ako sa naipon ko. Bakit wala ang alkansya ko rito sa cabinet? May kumuha sa alkansya ko? May nagnakaw sa ipon ko? Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo. Itay? Kapal... Juan, sariyan ka pala. Nakainom na naman po kayo. Kahit araw-araw akong lumaklak ng alak, wala kang pakialam. Saan po kayo kumuha ng ipinambili nyo ng alak? Uy! Sa alkansya ko po. Kayo po ang kumuha ng pera ko. Tama po ba? Uy, ano kung ako kumuha sa alkansya mo? Itay! Gago ka eh. Pag humihingi ako sa iyo ng Panginoon ko, pinagdadamutan mo ako. Kahit naman po paano na ibibili ko kayo ng alak. Huwag mo kong pagtataguan ng pera. Ha? Gago? Itay! Bitiwan niyo po ang braso ko! Sa lahat ng ayoko, yung ginagago ako, basta humingi ako sa iyo ng pera, ha? Magbigay ka. Huwag mo akong pinagdadamutan. Huwag mo akong pinagtataguan. Hindi ko naman po kayo pinagtataguan at pinagdadamutan eh. Nag-iipon lang po ako para sa darating na pasukan para makapag-aaral po ako. Mas importante pa ba ang pag-aaral mo kaysa sa pag-inom ko? Itay, gusto ko po makapag-aaral. Gusto ko po makatapos para makaahon po tayo sa hirap. Gunggong? Walang kwenta yung pag-aaral. Maraming nakatapos ang walang trabaho. Mga standby. Sayang lang ang perang gagastusin mo sa pag-aaral mo. Hindi po, Itay. Basta may kinita ka sa kahit anong paraan, i-entrega mo agad sa akin. Para hindi ka masaktan. Naintindihan mo? Ha? Sasagot ka o tatamaan ka? Opo, Itay. Naiintindihan ko po kayo. Han? Umiiyak ka ba? Ate Fia. Kinasal ka na naman ba? At kinakaya-kaya ni Emo? Hindi. Ang tarantadong yun lang naman ang mahilig mang asar at mang agrabyado sa'yo eh. Ang alkansya ko, Ate Pia. Ang ipon ko, minakialaman ni Itay.
ipinang-inom niya. At pati yung kinita ko ngayong maghapon, kinuha niya. Bakit mo binigay? Kinagapan niya kasi ko. Kung hindi ko ibibigay yung pera, sasaktan na naman niya ako. Makagaang naman ang kamay ng tatay mo sa'yo. Pati nanay mo. Hindi ko nga alam kung bakit ganun sila sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Lahat ginagawa ko para masunod ang mga utos nila, ang mga gusto nila. Pero kahit anong gawin ko, pinagmamalupitan nila ako. Kailan kaya magbabago ang trato nila sa akin? Kung ako sa'yo ha, Juan, iisa ang paraan para matapos ng pang-aapi sa'yo ng sariling mga magulang mo. Paraan? Ano, Ate Pia? Layasan mo sila! Hoy! Siraulo ka! Ikaw pa ang galit? Haangasan mo pa ako? Ha? Ako nga ang muntik na mapundol ng motor mo eh. Pasalamat ka nga at hindi kita binundol eh. Haharara ka sa eskinita. Anong problema, Joel? Imo, inaangasan ako ng siraulong to eh. Kinakatalo ka ba ng tarantadong to? Emo, bitiwan mong damit ko. Malas mo lang. Kinatalo mo si Joel. Kilala mo siya? Oo, tropa ko siya. Eh, muntik nang matumba tong motor ko dahil sa kanya eh. Inangasan pa ako. Ay, tarantado ka, Juan, ah. Kinatalo mo ang tropa ko. Kaya mamalasin ka sa akin. Ano ba? Bakit sinagmuraan mo si Juan? Hindi ko lang siya sisikmuraan, Pia. Gugulpihin ko siya dahil kinursunada niya ang tropa ko. Hindi ko siya kinursunada. Siya nga ang muntik na makapundol sa akin ng motor niya eh. Siya pa ang nagalit. Ang hirang ka pang tarantado ka eh. Tigilan mo ang pananakit mo kay Juan! Pia! Ate Pia, tama na yan. Halika na. Umayos ka, Emo, ha? Umayos ka! Kapag hindi mo tinigilan ang pag-aagrabyado kay Juan, ako ang mga kalaban mo! Imo, sinampal ka. Kung di lang may pagkasiga ang airpat ng Pia na yun, papatulang ko siya. Pero may tsurang mataray na yun ha. Maganda. Pia palang pangalan niya. Jobel, Mami, ano yung bigla mo itinago sa likuran mo? wala po. Anong wala? Akin na yan. Akin Mami. na! Mami, Hindi ordinaryong sigarilyo itong hinihitit mo. Marijuana ito! Saan galing to? bigay lang po sa akin yan ng kaibigan ko. Kailan ka ba natuto magbisyo nito? Eh, ngayon lang po. Tinikman ko lang naman eh. Malalaman ito ng daddy mo. Huwag naman, Mami. Anong wag? Kailangan malaman agad ng daddy mo ang kalokohan mo. Bago ka patuloy ang malulong sa masamang bisyo. Alam mo, Joel, noong kabataan ko, hindi man lamang ako natutong magbisyo ng mga bawal na gamot. Hindi naman po gamot ang marijuana, Daddy. Saan pa ba mapupunta ang paghitit mo ng marijuana? Kundi sa paggamit ng mga bawal na gamot. Daddy! Binabalaan kita, Joel. Tigilan mo ang masamang bisyo. Magpakatino ka. At kapag hindi ka nagtino, patitigilin kita sa pag-aaral. Ikaw gago ka, Juan eh. Ha? Gago ka! Itay! Hindi lang bato ka matitikman mo sa akin. Ano ba yan, Bert? Tama na yan! Itong anak mo eh. Nakakapanggalait eh. Inay, salamat po sa pagtatanggol niyo sa akin. Ano pinagtatanggol? Lumapit lang ako dahil nakakabwisit kayo. Umagang-umaga, nagising ako sa ingay nyo. Bakit kayo pagtatanggol? Ano ka, siniswerte? Inay, Kasalanan ng anak mo. Sinabi ko na sa kanya, huwag niya akong pagtataguan ng pera. Eh, sukat na abiso kung may nakaipit na 200 piso sa bulsa niya. Sinabi niya sa akin kahapon, wala siyang pera. Itay, gusto ko po kasi mag-ipon uli. Huwag mo akong pinagtataguan kung ayaw mo masaktan ka sa akin. Ako man, Juan.
Huwag mo akong pinagdadamutan at pinagtataguan ng pera, ha? Inay, akala ko po ipagtatanggol niyo ako. Dahil wala po ako kasalanan, pinagagalitan po ako ni Itay. Sinasaktan. Tuwang-tuwa nga po ako sa pag-aakalang sasawayin niyo po si Itay sa pananakit sa akin eh. Ay, Pero- nako. Masyado ka madrama. Ano pa mga ba? Pareho lang po kayo ni Itay. Pareho lang kayo ng pagtrato sa akin. Sa konting kibot, kinagagalitan niyo ako. Sinasaktan niyo ako. Hindi ko po maramdaman ang kahit katiting na pagmamalasakit sa inyo. Kahit katiting na pagmamahal. Naantagal ko na pong kinasasabikan na maramdaman sa inyo. Ay, nako. Umaga, bibisitin mo ako. Makalayas na nga't baka malasin na naman ako sa sugalan nito. Norma! Hoy! Ay! Pag binuelas ka, balatuan mo ako, Panginoon ko ha! Hoy! Isa ka pang buwisit ka! Magsama kayo mga buwisit kayo! Ay, tigilan mo yung kaiyak mo dyan ha. Lalo lang ako naasar sa'yo eh. Itay, kung naging masama po akong anak, kung naging pasaway po ako, okay lang po na tatuhin niyo ako ng hindi maganda. Okay lang po na lagi niyo akong pagalitan at saktan. Pero wala naman po akong ginagawa sa inyo ni Inay, kundi ang paglingkuran kayo at mahalin. Bakit niyo po kami nagmamulupitan? Bakit? Bakit po? Magdrama ka hanggang gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Ubusin ko sa alak tong perang naharbat ko sa'yo. Anong klase po kayo magulang ni Inay? Anong klase kayong ama? Huwag mo akong sumbatan! Wala po kayong kwentang magulang! Wala po kayong kwentang ama! Wala akong kwentang ama dahil sa'yo! Dahil hindi kita tunay na anak! Itay! Ano, narinig mo? Wala akong kaamor-amor sa'yo. Malupit ako sa'yo dahil hindi kita tunay na kadugo. Hindi kita tunay na anak. Hindi ako tunay mong ama! Juan, nasugatan ka ba sa pangangalkal mo ng basura? Hindi, Ate Pia. O bakit kang umiiyak? Inalaska ka na naman at sinaktan niya mo. Hindi. Sinaktan ka na naman ang mga magulang mo. Mabuti pa nga sinaktan na lang nila ako. Mabuti pa binatukan na lang nila ako, pinalo o kaya sinampal. Mula pa kasi sa akin pagkabata, sanay na ako sinasaktan ni Inay at Itay. Sanay na ako. Hindi ko naiinday ng sakit. Sa tuwing sinasaktan nila ako araw-araw, kahit oras-oras, manhid na ang katawa ko sa pananakit nila. Kahit gaano kasakit ang gawin sa akin ni Itay at Inay, hindi ako iiyak. Hindi ako magdaramdam. Pero ang masakit, Ate Pia, ang napakasakit. Nalaman ko na hindi ako tunay na anak ng Itay ko. Hindi ka tunay na anak ng Itay mo. Oo. Nang sabihin niya sa akin yan, hindi ako naniwala. Nakiusap ako sa Itay ko. Nagmakaawa ako sa kanya para bawiin niya ang sinabi niya sa akin. Para pamulaanan niyang hindi siya ang tunay kong ama. Pero pinanindigan niya na hindi kayo magkadugo. Na hindi niya ako tunay na anak. Baka lasing lang ang Itay mo. Hindi, Ate Pia. Hindi pa siya nakakainom nang mag-usap kami. Malinaw pa ang isip niya. Alam ni Itay ang sinasabi niya.
Alam niya. Siguro nga, hindi ang itay mo ang iyong tunay na ama. Kasi, mulat sa pool, pinagmamalupitan ka niya. Wala siyang pagmamalasakit sa'yo. Walang pagmamahal. Ang isa pang nagpapabigat sa loob ko, Ate Pia. Kung hindi si Itay ang tunay kong ama, baka hindi rin si Itay ang tunay kong ina. Baka hindi ang nakagisnan at nakilala kong ama't ina ang tunay kong mga magulang. Juan, Ampun lang nila ako. Ampun! Imo, Kanina pa ako nag-aabang sa'yo rito sa skinita, Joel. ano? May ista ka ba? Siyempre, meron. Good! Hindi na sayang yung lakad ko. Papupuntahin ba kita rito kung wala akong may bibigay sa'yo? O ito ang isang bungkus ng marijuana. Uy, ano ka ba? Medyo tago mo naman pag-abot sa akin. May ibang tao nakakakita sa atin. Wala yan dito sa squatter. Ordinaryo lang dito ang bentahan ng damo. O kahit nga ba to? Wala pala akong problema kahit dito ako umiskor. Oo naman. Gusto mo, sa highball ka pa namin tumira. Para dalawa tayo. Huwag na. Teka. Ito para sa'yo. Uy, thank you. Buti, tuloy ang ligaya mo. Kahit sabi mo, minsan ka nang nahuli ng airmat mo na tumitira. At pinagbawalan ka na nila na magbisyo. Wala namang makakapigil sa akin sa bisyo ko, Imo. Mawala ng lahat sa akin. Huwag lang ang damo. Ayos! Joel, Ate, magtapat ka nga sa akin. bakit? Ano ba yon, ate? Tuloy ka pa rin sa pagbibisyo, no? Hindi. Anong hindi? Eh, tuwing magsi-CR ka, ang tagal-tagal mo doon. Tapos paglabas mo, amoy na amoy yung usok ng marijuana. Shhh! Oh, Ate, bibig mo. loko ka, ha? Kinagalitan ka na ni mami at daddy. Tuloy ka pa rin sa kalokohan mo. Adi ka na, no? Drug addict ka na? Ate, Joel, ano ba? Huwag mo nga akong kulitin, busy ako. gawin mo ang gusto mo. Pero wag mo akong isusumbong kina mami at daddy. Loko-loko. Pasalamat ka, wala sila dito sa bahay nung mahuli kitang nagmamariwana. Eh talaga namang hindi ako tumitira ng damo kapag nandito sila. O, bakit? Kala mo hindi kita susumbong sa kanila? Dapat! Oh, kakamali ka ano. Kapag sinumbong mo ako kina mami at daddy na nagbibisyo ako, isusumbong din kita. Oh, wala naman akong bisyo na tulad mo. Pero may boyfriend ka. Drug addict pa. Ano ba? Bibig mo. Pinagbabawalan ka ni daddy na mag-boyfriend habang nag-aaral ka pa, hindi ba? Pero sinuway mo siya. Di ka makakapagkaila dahil ilang beses na kitang nahuling nakikipag-date dyan sa syota mong adik. Ano ba, Joel? Hindi kita isusumbong kina mami at daddy. Pero wag mo rin ako ipapahamak. Wala tayong sumbungan. O ano? Deal? Okay. Deal. Mercy, kumusta ang mga anak mo? Okay naman ang pag-aaral nila, Joel at Natalie. Sigurado ka? Oo naman. Para masiguro mong maayos ang ginagawa ng mga anak mo, bantayan mo sila. At ipaalam mo agad sa akin kung may problema sa sino man sa kanila. Lalo na kay Joel. Well, hindi ko na siya nakikita nagmamariwana. Dapat lang. Ayokong masira ang pangarap ko para sa kanya. Ang pangarap na hindi ko nabigyan ng katuparan sa sarili ko. Saldi? Ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo, Mercy. Bata pa ako, pinangarap ko ng maging doktor. Pero tumutol ang mga magulang ko.
Pilit nila akong pinapag-aral ng engineering. Oo. Nasunod ko ang gusto nila. Nakatapos ako sa kursong gusto nilang tapusin ko. Nagkaroon ako ng magandang trabaho, ng malaking kita, ng marangyang buhay, ng malaking bahay, at ng iba pang mga ari-arian. Pero, hindi ka pa kontento. Di ako maligaya. Dahil hindi ako gumagalaw sa trabaho, sa mundo na gusto kong galawan. Napilitan akong makiayon sa agos ng hanap buhay. Ng buhay na nakasanayan ko na rin dahil sa inyong pamilya ko. Malay mo, baka nga si Joel ang tumupad sa pangarap mong maging isang manggagamot. Sana nga, Mercy. Dahil gusto ko talagang magkaroon ng doktor sa pamilya ko. Ano? Sino sa inyo matapang? Humarang sa akin! Batayan tayo! Ano? Bandi kayo kumibo! Mga duwag! Ang hirap sa'yo, Mang Bert. Kapag nalalasing kayo, nabuburyo na kayo. Nagwawala, naghahanap ng gulo. Natalsikan pa ako ng mga bubog sa boteng ibinato nyo. At ikaw ang kakasa sa akin? Ha? Gano'n ba? Sige! Score tayo! Matagal na ako nagtitimpi sa inyo, ha? Ang dami mong ganda! Sunto ka na tayo! Basagan ang mukha! Balayan ang mga buto! Pagkaya na tayo! Hindi ko kayo pinutulan ng mga nakaraang paghahamon nyo. Pero sagad na ang pasensya ko sa inyo. Papatulan ko na kayo para patunayan sa inyong hindi ako duwag. Bakit ka dumapot ng basyong bote? Eto, ipupok pa ka sa bulo! Ang gandang ka lang pala, Mang Bert eh. Isang pokpok lang ng bote sa ulo mo, plakda ka na. Hindi ka na makagulapay. Ayop ka mo! Tatadyakan ko ba kayo? Ano? Tama na! Imo! Kanta na mga itay ko! Juan, Nakita mo ng lasing na lasing ang itay ko? Papatulan mo? Hayop! bakit ka dumapat ang basyong bote? Matagal na ako nagpapasensya sa'yo, Imo! Matagal na ako nagtitimbi sa'yo! Hayop ka! Bakit mo binasag ang bote? Kung ako lang, magpapasensya ako! Makakapagtimpi! Pero kapag buhay na ng itay ko nakataya, lalaban na ako sa'yo! Makikipagpatayan na ako! Huwag mo iamba sa akin yung basag na boteng hawak mo! Paluluway ko ang bituka mo! May araw ka rin sa akin, Juan! Hoy! Magbalik ka! Tuwag! Tuwag! Juan? Uy, nabalitaan ko na paaway ka kay Emo. Hindi naman kami nagpang-abot, Ate Pia. Dahil tumakbo siya. Wow, ang tapang mo pala. Naging matapang lang ako sa pagtatanggol sa itay ko. Ah, kahit hindi mo siya tunay na ama? Oo, Ate Pia. Kahit hindi siyang tunay kong ama. Nang makita ko siyang sinasaktan at halos patayin na ni Emo, hindi ko siya natiis. Kaya ipinagtanggol ko siya. Tinulungan. Gayong kung tutuusin, tiniis mo na sana siya, pinabayaan, dahil sa mga pagmamalupit niya sa'yo. Ewan ko, Ate Pia. Pero kahit nalaman kong hindi ko tunay na ama si Itay, kahit malupit siya sa akin, kahit wala siyang pagmamahal sa akin, kahit katiting, hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ko siya. Kaya itinaya mo kahit ang sariling buhay mo para mailigtas siya. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin ang Itay ko. Mahal ko pa rin siya. Napakabuti mong tao. Pero, sana, Ate Pia. Sana. Ano? Juan? Sana makilala ko pa rin ang tunay kong ama.